everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Wala daw evening gowns na para sa preliminary competition ng Miss Universe. Bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga kamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na preliminary competition ng Miss Universe. Etong nakaraan, nagkaroon sila ng event. Ito nga ang Caritas event na nakakaloka, sobrang labo. Hindi natin na silayan yung mga kandidata isa-isa, kaya nabigo tayong makilala ng gusto kung sino nga ba ang mga kandidatang palaban. Pero matunog naman ang balita na ang ating pambato ay talagang paborito ng mga Latinos, Latinas dyan sa Mexico. Kaya sabi ko nga, swerte pa rin, di ba? At ayun, sa awa ng Diyos, umaarangkada naman ng bonggang-bongga si Chelsea Manalo. Maganda naman yung nakikita natin mga eksena na ipinapakita niya at talagang, alam mo yun, kumpiyansa naman siya sa sarili niya. Naaabot talaga siya hanggang sa dulo ng kompetisyon. Kung ako ang tatanungin ninyo, ganun din ang nakikita ko. Kaya yan ni Chelsea Manalo, lalo na kung ibibigay natin ng 100% yung suporta natin sa kanya. So, yan. At eto nga, dahil nga wala nga tayong nakita nung Catarinas event nila, Catarinas o yon na event nila, ay medyo nalungkot tayo doon sa part na yun. Kasi ayun sana yung pagkakataon na makita natin isa-isa yung mga galawan ng kandidata. Kaya naman umaasa tayo na magkakaroon talaga ng bonggang-bonggang pasabog ang Miss Universe sa darating na preliminary competition nila. Pero ang nakakaloka, bali-balita nga na naman, at eto nga, matunog na balita, sinasabi na wala daw evening gown sa preliminary competition. Pumutok na yan noon, sinabi na nila yan noon, pero sabing ganun gagawan daw ng paraan. Pero ngayon, mukhang hindi talaga nila mapupush ang preliminary evening gown. So, kamusta naman? Saan kayo nakakita ng pageant na walang evening gown? Ito lang yon, Miss Universe. At take note ha, Miss Universe pa. So, ang mapapanood natin sa preliminary competition ay ang swimsuit competition at ang NatCos. So, yon, national costume competition. Ang hindi ko kasi maintindihan, push na push sila dyan sa NatCos, wala namang bearing yon. So, bakit ba hindi nilang gawin swimsuit and evening gown? Tapos yung NatCos, ilagay nila sa ibang araw. Total, nagmumukhang barangay naman na yung pageant nila, di tanggalin nila yung NatCos. Bakit ba pinupush nila yung NatCos pagkatapos yung, tawag dito, yung evening gown tatanggalin nila? So, paano mabubuo yung scoring ng isang kandidata kung walang evening gown, di ba? So, yun, nakakaloka. So, titignan na lang talaga nila yung katawan at yung beauty. So, yung kailangan na nando doon sa pageant, so hindi nila i-include. Nakakaloka. So, tumbling naman ako. So, pag pinush nila kasi na walang evening gown, para naman tong kulang sa Ricardo ang Miss Universe. So, sobrang nakakaloka na kapag ganun yung ginawa nila. Ang dahilan kasi nila, sobrang dami ng kandidata at mauubos daw yung, magsasayang daw ng airtime. So, ayun naman pala. Di sana, hindi kayo kumuha ng isang katutak na kandidata
para lang dyan sa pageant ninyo, pagkatapos hindi naman maibibigay yung tama. Kasi ang ending yan, nagmumukhang walang quality yung Miss Universe dahil nga sa ganyang eksena. So mas maganda, merong swimsuit at evening gown, tapos yung natkos na yan, pwede naman tanggalin yan. So kung gusto talaga nila yung national costume na nandiyan na mag-compete yung mga kandidata, di ibahin nila yung araw. Total, wala naman sila mga pinaggagawa sa mga eksena dyan sa mga girls. Di magbigay sila ng isang araw para sa natkos. Kasi ayan ang problema, hindi kasi pinagpaplanuhan ng maigi. Kaya nagiging magulo ang takbo ng pageant nila. Kung ayan ay naka-planning, so una, alam nila na 130 ang kinuha nilang kandidata. So, nagmaganda sila doon. Ang sinasabi nila, look at the Miss Universe. Pinakamadaming kandidata na naglalaban-laban. Pagkatapos, tatanggalin ninyo sa segment yung evening gown competition. Dahil ang katwiran ninyo, madaming kandidata. Kamusta naman? So, yun. So, yes, naiintindihan ko. Maraming kandidata. Di sana, gawan ninyo ng paraan. Yung ilalaan ninyong oras para doon sa evening, sa national costume, isipin mo, magsusuot yung mga kandidata ng mga mabibigat na dyan. At grabe, balki-balki. Yung evening gown lang yun. Di sana, ipinag-combine na lang ninyo yung swimsuit and evening gown. Hindi yung kinumbine ninyo swimsuit and natko. So, nakakaloka yan pag ganon. So, dapat magkaroon sila ng paraan para, alam mo yun, makompleto kasi meron sila closed door interview, 2 araw yon. Pagkatapos, meron silang preliminary swimsuit. Asaan yung evening gown? Diba? Diyos ko Lord, nakakaloka. So, ibig sabihin, ganda ng katawan ang pagpipilian dito. Kailangan magubad yung mga kandidata para lang makita ninyo kung sino yung pasok sa semifinals ninyo. Or, meron na silang napili ngayon pa lang. Ayun ba yung mga pinagtitignan nila sa social media tong mga nakaraan, di ba? So, yun, nakakaloka. Dapat hindi ganon. Kasi, ipakita ninyo yung quality ng isang pageant. Katulad niyan, Miss Universe yan. So, alam naman natin ang Miss Universe, kailangan talaga, yung maarangkada yung mga babae. At saka maipakita nila yung saan ba lumalaban yung mga girls. Kasi sa totoo lang, sa ngayon, ilang araw na yung mga girls dyan, hindi ko alam kung saan sila nagko-compete ba, sa pagandahan ba ng makeup, sa lakad doon, lakad dito. Kasi wala naman silang ganap. Puro photoshoot para saan? Di ba? So, yun. So, medyo kasi nakakawindang. Hindi na natin alam kung saan direction yung pageant nila. Alam niyo, sa totoo lang, mas naintindihan ko pa yung ibang pageant katulad ng Miss International. Ang Miss International, meron sila nga yung tinatawag dito na national costume. Tapos, iba yung preliminary. Yung preliminary nila magaganap sa mga susunod na araw. Combination ng swimsuit and evening gown. So, malinaw, di ba? So, parang kung titignan mo, talaga yung mga girls, they are competing each other para sa kanilang presentation. Andiyo dyan, nag-present sila ng national costume. Andiyo dyan, magpe-present sila ng swimsuit. At magpe-present sila ng kanilang evening gown. So, akin, okay yon. So, sabi ko nga, alam naman pala nilang madami, di sana pinagplanuhan nila ng maigi kung ano yung gagawin nila. At ito nga balita ko sa live ni Chelsea, sabi niya, meron daw silang tawag dito, excursion na magaganap. Pero hindi daw nila alam kung sama-sama sila kasi nga sa sobrang dami daw talaga ng girls, medyo nahihirapan daw talaga yung organization na na i-handle yung lahat ng sabay-sabay. Naiintindihan ko. Pero sana, bago kasi sana magganyan-ganyan sila, ikinilaro na muna nila na yung mga girls, di ba? Parang iginurupo nila yan ng tig for 40, di ba? Or 2020, so 5 grupo. Tapos sana ang ginawa nila ay meron silang sistema na eto, tigwo 1 minute. Katulad na lang nung event ng nakaraan. Nakita naman natin kung ano naman nangyari dun sa pinagmamalaki nilang event na Carinas.
So, parang kung titignan mo, nagkagulo-gulo yung mga kandidata. Hala, kanya-kanyang eksena na parang kung iisipin mo, walang sistema. Tapos ngayon, sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ang direksyon ng pageant na to. Hindi ko alam kung ano yung napapansin niyo. Ito yung season ng Miss Universe na hindi ko alam kung saan ba tayo magta-topic. Magta-topic ba tayo sa mga mali nila or magta-topic ba tayo sa mga girls? Kung sa mga girls naman, ang nakikita ko lang naman doon sa social media, naglalakad yung mga girls, may daladalang, may mga daladalang mga maleta nila na hindi mo alam kung saan sila pupunta at day by day, they are busy na lakad doon, lakad dito. Kala mo mga papasok sa opisina. Sa totoo lang na lumalakad doon, lumalakad dito, tapos may pupuntahan doon, may pupuntahan dito. Pero sa totoo lang, wala naman tayo nakikita na pinupuntahan nila. Nandoon lang naman sila sa isang building, di ba? Kasi hindi nga natin alam kung ano nga yung eksena na ginagawa nila. Ang sinasabi nila, nagpo-photoshoot, wala naman tayo nakikita ng photoshoot, di ba? Wala naman silang inire-release na ano, yung make-up na sinasabi nilang photoshoot, parang nung nakaraang araw pa yun, ganun na yung ginagawa nila, hanggang ngayon, ganun pa din. So, medyo nawiwindang lang ako doon sa part na yun. Sa totoo lang, ito yung Miss Universe season na parang hindi mo alam kung saan ka magbibigay ng reaction. Kasi wala naman tayo nakita anong bibigyan natin ng reaction. Diba? Hindi ba katulad ng Miss Grand na parang, okay, ngayon mayroon silang swimsuit competition. So, malinaw yon. So, magbibigay tayo ng reaction regarding do sa mga girls na nag-present ng swimsuit. Tapos, meron silang activity, meron silang fashion show na nagganap. So, magbibigay tayo ng reaction doon, di ba? So, mga ganon. At least, alam mo. Tapos, may mga daily live sila. Nakikita mo yung mga girls na pinag-host at nakikita mo yung mga girls na may mga activity at pinupuntahan talaga sila. Pero ang Miss Universe, hindi ko talaga alam kung ano yung ginagawa nila. Sa umaga, maghihintay tayo ng madaling araw para sa mga bagong update. Tapos yung update, ayun, naglalakad si ganito, nakabihis ng ganito. So, ayun na lang, yung damitan nila kung sino yung kabog ngayong araw na to. Diba? Diyos ko Lord, nakakaloka. Anyway, so ayun, para sa akin, sana magawa ng Miss Universe yung evening gown competition. Alam niyo, sa totoo lang, kung mawawala yan ngayong taon na to, para na lang din nila sinabi na wala ng kalidad ang pageant nila. Sa totoo lang. And I hope na sana ayun yung magawa nila ng paraan. Diba? So yun. So medyo nakakalungkot kung iisipin mo dahil parang ang gusto nila ay maging bonggacious yung pageant nila, pero parang hindi na natin alam kung ano nga ba ang nangyayari ngayon dito sa Miss Universe. At medyo nakakalungkot kasi parang ang layo-layo na ng Miss Universe sa Miss Universe noon, na talagang noon, grabe yung quality, yung glamour, makikita mo at mararamdaman mo na talagang ang hinahanap nila ay isang sa mga glamorosang babae. Pero ngayon parang, hindi ko alam, parang kandidata na lang ng picho-pichong pageant. So, ayun. Ay nako, so sad. Pero ayun, umaasa pa din ako na kailangan magkaroon sila ng evening gown. So kahit naman yung ginawa nila sa Pilipinas, yung tatlo-tatlo kada labas, di ba? Yung pagsabay-sabay nila yung mga girls para hindi makain yung airtime. Paano naman kasi talagang mapapagod talaga yung mga girls kung isasabay nila yung natkos. Alam mo, sa totoo lang, ang hindi ko kasi maintindihan, nag-focus sila doon sa natkos, pero hindi sila nag-focus doon sa prelim talaga na pwedeng pagpilian yung babae sa pamamagitan ng swimsuit and evening gown. So ngayon, parang ngayon pa lang alam mo na meron na silang top 30 regarding doon sa mga nakikita nila day by day kung sino yung gusto nilang girl. Diba? So yun, ganun yung nakikita ko ngayon Parang kung sino yung gusto nilang girls, ayun yung ipapasok nila sa top 30. So, yung ayaw nila, hindi naman natin nakita yung performance, so okay lang. Diba? Nakakaloka. So kayo guys, ano ba guys ang masasabi ninyo? Tingin ninyo, dapat nga ba wala talagang natkos dito sa Miss Universe? So i-comment below mo yan
para at least malaman ko naman kung ano naman ang opinion ninyo sa mga pinag-uusapan natin. So yun, so guys, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.